paghahanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sino nga ang makapapantay, makatutulad sa kapangyarihan niya? Sino nga ang magmimithing tularan siya? Sinong mag-aadikang lagpasan siya? Sino ang magnanasang maging siya? Wala kahit na sino mang anak ng Ama, maliban ang sutil at palalong nilalang. Subalit kailanman ay di kanyang kakamtan, sapagkat walang ibang makapangyarihan, tanging Ama lamang. Welcome, mahal na kapatid na LPN Agnes. Guten Morgen. Welcome sa inyong pagbabalik. Interpreter. Mga minamahal, purihin ang Ama. Kung papaano ang Kristo ay naghanap ng mga apostol, nahihirangin at hinirang niya. Ang Espiritu Santo ay naghanap din sa pamamagitan ng gawa niya. Subalit, paano makikita at makikilala Espiritu Santo ang humirang sa tao? Ang may pagkilala sa gawa ng Ama na mabuti, batid ang Espiritong mabuti. Buhay po ba ang Ama? Salamat sa Espiritong mabuti. Kung hindi po, hindi ako luluwal sa inyo. Sadyang sabi nga po, kay ayos-ayos mo, kay lakas-lakas mo, kay ganda-ganda mo, kay buti-buti ng katawan mo, kapag tumatalang diablo sa buhay mo, isang iglap lang ito, ano? Kaaga po akong ginising ng Espiritu para magtala. At hindi ko po kasi masyado pang baga. Pag naka-Espiritu po, siyempre, yung pagtatype mo, tinitingnan niya po mabuti. Kung minsan, maganda na yung tinype mo, pag nirevisa mo, doble na naman ang mga letra. Ano po? So, ulit na naman ang haba-haba. Hanggang sa anong oras na po inabot. Katatapos lang ng mensahe. Nabasa ko po yung mensahe. Kung ako'y nasa pagkatayo, binasa ko at kakain nga po. Dun sa mensaheng, kung eka ang ngipin at bagang ay laging magkasama yan, sapagkat magkaugnay, doon nakakupit ang kanyang ngipin sa bagang. Subalit eka, sa konting dahilan na kinagat ng ngipin, nasaktan ng bagang. Yaon daw po yung mag-asawang maganda samahan, subalit walang mag-asawa na hindi minsan ay nagtatampuhan, nang dahil nga daw yung ngipin at bagang ay magkasama yan, kumisa ay sa kagat lang ng ngipin na apektuhan ng bagang.
ako na naman ang binigyang halimbawa. Kaya sabi ko po, bakit ako na naman po? Sapagkat kagagaling lang po. Kung bakit nananahimik itong post-it na ito'y kinuha ko pa para kumain. At kumakain na po ako. Siyempre po, may pumasok palang kanin. Yung pong bagang natin, pag binulutan, pagkatagalan, tsaka lang yan maghihilom yung butas. Kahit po tuyo na, may konti pang butas yun, pumasok po pala doon yung kanin, hindi pagkagat ko ng post-it yung ngipin, doon po pumasok sa, aray, talaga pong tumigil ako sa pagkain at napakakirot, napakasakit. Sabi ko, gusto ko na ibalibag ito, pero purihin po ang Ama. Talagang napakabuti niya. Anak, galit ka ba? Hindi po ako sa'yo galit. Sabi ko, dito po sa masakit. Pinakuha ko po yung nagpalaga akong bayabas, asin. Ako, sabi ko, Ama, di napawi po ng konti. Tinuloy ko yung pagkain. Naligo po ako. Pagkaligo ko'y kumirot. Hanggang sa magbiyahe po kami papunta rito. At pagdating ko dito, lalong tumindi. Talagang tinutokso po ako. Parang gusto kong mahiga dahil sa parang manlalambot ka. Sabi ko kay kapatid na Neri, mahiga muna ako. Sabi ko, nakahiga po ako, nagsasalita siya, nagkukwento siya, sumasagot naman ako, nakapikit ako. Pinabat po yung bulak na may aksibal. Pinahingi ko po siya kay kapatid na Cecil. Ang sabi ko, pakihingi mo nga ako kapatid. Binigay po ni Cecilia buo. Sabi mo kako yung nakatimpla na, ako pa pala magtitimpla. Sabi ko, masakit na ang ngipin ko, ang bulakilagid ko. Bumalik na naman po siya kay kapatid na Cecil, pakitawag mo ako siya at siya na lang pakukuhanin ko sa kutsarita. At ayun po, purihin ng Ama. Sabi ni kapatid na Cecil, kapait niyan. Hindi ko po inintindi yung sinabing kapait niyan. Pinasa ko po. Pamaya-maya, paunti-unti po naghihilom ang kirot. Subalit ako po'y tinatamad pa at wala sa kondisyon. Pasubali ko, anak, lumuwal ka na. Lumuwal ka na. Yan ang di batid ng tao. Paano mo tututulan ng paanyaya kung ang katawan mo ang hindi makali? Kaya nagtataka lang po ako sa mga nagsasabing hinirang, ba't di nagkakaroon ng pagkabalisa pag di naglilingkod? Bakit napapatag? Ba't nakakali? Sa makatwid, nasa pagkatao ka doon, kaya mo ginagawa may katauhan. Subalit kapag ang espiritu na nag-aanyaya at sumasayo, ang naroon sa katawan mo, hindi ka mapapatag, hindi ka makakali. Ngunit kapag ang espiritu ng labuan, ng katawan, ng sanlibutan, patag lang sa'yo, pantay lang sa'yo, di baga? Kaya mga mahal, minsan marami pong magagalit sa akin. Sapagkat tapat ako nagsasalita, totoo sinasabi ko. Kung wala pong panawagan sa akin at di ako inuudyo ka na, hindi ko po kayo lalabasan. Sapagkat mas masarap pang magpahinga't matulog. Subalit, hindi rin po ako makakali kapag di ako sumunod. Nagsisilang po ako sa bandang huli. Kaya lamang po ito, dapat ay pagnilayan. Hindi ko po kayo pinatataman at wala akong pinatataman. Ang sa akin lang po kung ano po yung totoo. Buhay po ba ang Ama? At yan po ang nagaganap sa aking katawan. Pag may pag-aatas at hindi ako tumalima, ako rin po nahihirapan. Ako rin po nasasaktan at ako rin ang magsisisi. Kaya gagawin ko na. Sapagkat ang tinanguan ko hindi naman masama at ang ginagawa ko hindi makasasama. Kaya patuloy po akong gumagawa, bagamat maraming mga taong nagtatawa sa lupa. Buhay po ba ang Ama? Mamahal, napakahirap pong ipaliwanag sa tao ang ganito. Napakahirap pong ipatanggap sa taong damdamin at isipan ang ganito. Subalit ito po ang totoo, magalit man kayo. Subalit ang may pangunawa
sigurado pong matutuwa, hindi magagalit. Buhay ba ang Ama? At ang tinanggap na ganap at nagpapakatapat, nagpapakatotoo, lalong nagliliwanag, nagtitibay at pinagsusumikapan, nagsusumakit na tumupad at gumanap. Sapagkat hindi naman tao ang iyong pinatutupad. Para sundin ng tao ang mabuti na mula sa Kanya. At hindi naman tao ang pinaglilingkuran mo para tumutol ka. Maliwanag ang tinuran, anak, lumuwal ka at makapangungusap ako. Makabubuka ang bibig mo at di sasakit kikirot ito. Eto po, sumunod ako na wala kirot. Buhay bang Ama? Subalit, kung ito ay nimukmuk ko, hiniga ko, tinulog, makatulog kaya ako kung di ako sumunod? Yan po ang dahilan kung bakit kung minsan ayaw mo man, mapipilitan ka sapagkat natatakot ka sa pinagtanguan mo, sa tinanguan mo, sa buhay na pinahiram sa'yo, ay dapat makinabang siya't hindi lamang ikaw, sapagkat siya ang may-ari ng buhay mo. Mga mahal, nawa po, paglimiin nyo tantuin ang mga pahayag na ito. Sapagkat kung ganang tao hindi po may sisiwalat, subalit ganang espiritong di nyo nakikita, bahala na po kayo kung nakaangkop sa inyo. Magandang umaga po. Buhay po ba ang Ama? Katapang pala ka na nga po kung ching na yun. Di po akong matapang. Ang matapang po yung may-ari ng buhay ko. Subalit kailangan pong maging matapang mong tanggapin. Sino man ang magalit sa'yo, basta wag lang siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Sige po. Kung katatakutan ko po yung magagalit sa akin at pasakitin ang bagang ko, gagamutin nyo ba? Kaya, patawad po. Kung nagagalit kayo, ako hindi galit. Mango po tayo mula kay Marcos. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at pinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ganun po katapang ang Jesus. Ganun katapang isiniwalat ang totoo. Kaya't yung hindi totoo, nagalit. At yung nagpapakatotoo, natuwa. Nilimi ang salita, tinanggap at nagbagong ganap. Buhay ba ang Ama? Ganun po kadiretsong mangusap ang Kristo. Ganun po sapagkat ganun siya katotoo. Kaya't yung hindi totoong tao, nagagalit. Sapagkat tinatamaan ang ego. Nasasaktan ng damdamin pagkatao. Subalit kung ang espiritu ang sumasakatauhan, walang masasaktan na katawan at damdamin. Buhay ba ang Ama? Kundi mauunawaan ang bawat katagang diretsuhan niyang tinuran, sapagkat ito'y pawang makabubuti kanino man. Sapagkat kung sino man ang nagkasalay, hindi naman tinatakwil ng Ama pagdaka, kundi kapag nagsisit nagbalik loob sa Kanya, ay tatanggaping buong-buo niya at siyaon ang ipinahiwatig ng Kristo at binigay sa tao. Kaya't maliwanag na sinambit, sino man ang nagalit. Mga mahal, kung minsan, kapag may utang na loob ka sa kapwa mo, nahihiya mong sabihin, mali man ito. Kahit alam mong hindi tama, para sa'yo, sa batid mong kaukulan na mula sa Ama, dahil may kinahihiyan ka, hindi mo masambit-sambit. Subalit ang Espiritu, maging sino ka man, sasabihin niyan totoo. Sapagkat hindi naman niya yung sinabi para saktan ka, kundi sinabi niya yon para ipatotoo ang totoo ay makilala ng tao. Subalit ilan nga kaya ang magsasambit sa totoo
na ang pakikipaglaban ay ganap at totoo, at ilan kayang nakinig sa totoo na tinanggap at naging galak sa puso nito. Mga mahal, katotohanan ang tinuturan ko. Kaya't sa ibabaw ng mundo, dalawang uri ang magaganap sa tao. Ang nagpakatotoo na siyahan na galak na iligtas ng Kristo. Subalit ang nagkukunwaring tao, laging nasasaktan, nagdaramdam, nadidimlan. At yan ang pawang layo ng Ama, ang mawala sa tao ang ugaling pagkatao at ang manahan ay ang ugaling mula sa Kanya. Mga mahal, alabok man ang pinagmula ng tao, kung matibay na tatanggapin ng Ama't Kristo, titibay din siyang totoo. Ganang tao ay hindi wiwikain ng marapat kanino man, subalit ganang espiritu ng katotohanan, tuturan at ituturan, upang ang magliwanag ay mabuksan at ang tumanggap ay masyahan. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, ang pag-ibig ang nagbunsod, kaya't may Kristo sa mundo. Ang pag-ibig ang naging dahilan kung bakit may Amang magbaba at nagpakababa sa taong nilikha. Ang katotohanang pag-ibig ay nagpapalaya sa puot at galit, sa hinanakit at pagdaramdam, kaya't ang sinumang nakalaya, nagliwanag, naganap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Alalaumbaga, kung magkamisan ang mensahe na totoo na uukol sa binasa, at nagkataong mayroon namang pangyayaring akala ng iba'y siya, nagdaramdam ang puso nila. Subalit ang tapat ang puso niya sa Ama, malinis na tinatanggap ang bawat aral niya, walang anumang duming isip na naghahari sa kanya, kaya't umuuwit nagagalak kahit siyaang dako siya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O kay hirap mawawaan ng tao sa sanlibutan ang ganang kabanalan na dulot kanino man. Lalo't higit kung ang isipan nitong litot gulong-gulo ito, damdamin ay namumutawi ang masamang pagdaramdam. Kailan kaya mawawawaan ang tao na marapat masangga, marapat sanggahin ang di tamang isipan, at marapat na papasukin ang malinis sa kaisipan? Kailan kaya tatanggapin ng tao ang ganang katotohanan na marapat tanggapin ng lahat dito sa mundo, upang sa gayong kaparaanan ng Ama, kapag nakilalay siya, makalalaya ang bawat isa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niyang magkakapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakayan ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa Kanya. Kay palad ng pagdakay tumalima, hindi man nagtanong siya kung anong gagawin niya, sapagkat kilala niyang sinamahan niya at buong pusong tinanggap niya.
Hindi alintana kung anong sasapitin niya sapagkat nagtitiwalang may magagawa sa kanya. Hindi natatakot na sumama sa kanya sapagkat nadama niya. Mapapalad ang nakadama at kumilala sa tinanggap niya at patuloy na tinatanggap kung ano ang layunin sa kanya. Hindi alintana ang kanyang katauhan, bagkus ito'y buong ibinigay, kaya't ang Ama namang tuwirang sa kanya'y humirang, siyang nangingibabaw. Sumainyo ang kapayapaan at yan ang ginampanan ng Kristo bilang pagkatao't nagkatawang tao. Kaya't ang tapat na tumalim at sumunod ay nagtibay at dinalagas, hindi nawala, natira ang bilang na 12. Ilan ang natira? 12. Ang isa'y ano? Ilan kaya ang Judas sa panahon ngayon? Sumayin nyo ang kapayapaan. Wala pong tinutukoy. Ang tinuran, ilan kaya ang Judas sa panahon ngayon? Buhay ba ang Ama? Sumayin nyo ang kapayapaan. Pagharian kayo, mga mahal. Buhay po ba ang Diyos? Nagpatuloy siya ng paglakad at sa di kalayuan ay nakita niyang magkakapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuman ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama, kasama ng mga taong upahan. Maliwanag ang katotohanan, tinalikdan ng magulang at hindi sinabi, kasama ko po ang aking ama. Bakit ko siya iiwanan? Sapagkat alam at nadarama niya kung sino ang bubuhay sa kanyang ama at bumuhay sa kanila, ay siyang kasama at sinamahan nila. Buhay ba ang Ama? Kaya't di alintana ang magulang na tinalikdan, sumama sa magbibigay buhay at nasumpungan ng kaliwanagan. Ilan kaya ang wala ng dahilan at katwiran? Ang magulang, ang kapatid, ang ina, ang ama, ang asawa, ang anak. Samantalang batid naman, ang kumuha sa kanila ay ang bubuhay sa kanilang lahat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Kasama ng kanilang ama ang mga tauhan nila, sapagkat batid ng Kristo sa mga tauhang ito kung anong ginagawa ng anak niya, mga anak nilang kinuha niya, ay magagawa rin ng dahil sa kanya. Sumainyo ang kapayapaan. Ibang tao man ang ipagkakatiwala sa inyo ng Ama, kung paanong tapat naman kayo sa Kanya, kung paano nagmamahal kayo sa kapwa nyo'y mamahalin din ang mga mahal nyo, sapagkat ang Ama ang magbibigay lugod upang sila'y mahalin na tulad ng pag-ibig nyo. Mahal na mahal ko kayo. Ang may pangunaway na kaunawa, ang may pandamay na kadama, ang may mata ay nagliwanag siya. Sapagkat wala ngang nauna na di mahuhuli at walang nahuli na hindi mauna. Tulad ng mga hinirang, may nauna man at may sumunod.